Sa video na ito ibubunyag natin ang 5 karaniwang posisyon sa pagtulog na tahimik na nagpapalala ng madalas na pag-ihi sa gabi matapos ang edad na 60 at 3 simpleng posisyon na inirerekomenda ng mga eksperto sa pagtulog na maaaring makatulong para makatulog kayo ng mahimbing buong gabi. At gusto kong manatili kayo hanggang sa pinakahuli dahil may isang makapangyarihang bonus tip na naghihintay sa inyo. Isa itong simpleng pagbabago na madalas nakakaligtaan ng maraming senior. Ngunit ayon sa mga doktor, maaari itong magdulot ng malaking pagbabago sa kung gaano kadalas kayong nagigising sa gabi para magmadaling pumunta sa banyo. Para sa ilang tao, ang maliit na pagbabagong ito ay nakatulong upang maibalik ang mga oras ng mahimbing na tulog na akala nila ay tuluyan ng nawala. Kung kayo ay lampas na sa 60 at napapansin niyong nagigising kayo ng paulit-ulit sa kalagitnaan ng gabi para umihi, hindi niyo iyon ini-imagine. Talagang nakakainis ito. Nakakapagod. At minsan pakiramdam ninyo ay parang ang sarili ninyong katawan ang kalaban ninyo. Sa wakas ay makakatulog na kayo pero 2 oras pa lang, nagigising na kayo muli dahil sa hindi komportableng presyon sa inyong pantog. Dahan-dahan kayong upo, naninigas ang mga kasukasuan, mabigat ang mga mata, at ang katawan ninyo ay desperadong naghahanap ng pahinga habang tahimik kayong naglalakad papunta sa banyo. Pagkatapos ay babalik kayo sa kama umaasang sa pagkakataong ito ay makakatulog na kayo ng tuloy-tuloy. Ngunit kapag nagsisimula pa lamang mag-relax ang inyong katawan, bumabalik na naman ang pakiramdam na kailangan niyong umihi. Isa na namang lakad. Isa na namang pagkaantala. Isa na namang gabing putol-putol ang tulog. Para sa maraming senior, ang siklong ito ay nauulit 3-4 kahit 5 beses bawat gabi. Tinatawag ng mga doktor ang kondisyong ito na nocturia, at ayon sa mga mananaliksik sa pagtulog, nakakaapekto ito sa milyon-milyong matatanda na lampas sa 60 sa buong mundo. Ngunit ang hindi alam ng maraming tao ay minsan, ang problema ay hindi lamang pantog, hindi lamang edad, at hindi rin palaging isang medikal na kondisyon. Minsan ang problema ay kung paano kayo natutulog. Ang posisyon ninyo sa pagtulog ay maaaring tahimik na makaapekto sa kung paano gumagalaw ang likido sa inyong katawan sa gabi. Maaari nitong maimpluwensyahan ang inyong mga bato, kidneys, presyon sa pantog prostate, at maging ang sirkulasyon ng dugo habang kayo ay nakahiga sa kama. At may mga posisyon sa pagtulog na maaaring mag-udyok sa inyong katawan na gumawa ng mas maraming ihi sa gabi nang hindi ninyo namamalayan. Ibig sabihin nito, mas mabilis mapupuno ang inyong pantog habang natutulog kayo at bigla na lamang kayong nagigising ng paulit-ulit upang umihi. Sa paglipas ng panahon, ang putol-putol na tulog na ito ay nagsisimulang makaapekto sa lahat. Nagigising kayong pagod sa umaga. Nawawala ang inyong enerhiya sa araw. Nagbabago ang inyong mood. Parang nagiging malabo ang inyong memorya. At para sa maraming senior, ang mga pagbangon sa gabi para pumunta sa banyo ay maaari pang maging mapanganib lalo na kapag naglalakad sa dilim o nakakaramdam ng pagkahilo dahil sa pagod. Ngunit narito ang magandang balita. Natuklasan ng mga eksperto sa pagtulog at mga medikal na mananaliksik na ang maliliit na pagbabago sa posisyon sa pagtulog ay maaaring makatulong na bawasan ang presyon sa pantog, mapabuti ang sirkulasyon at tulungan ang katawan na iproseso ang mga likido ng mas natural bago pa magsimula ang gabi. Sa madaling salita, ang posisyon ng inyong katawan habang natutulog ay maaaring ang nawawalang piraso na makakatulong sa inyo na matulog ng mas matagal at magising ng mas kaunti sa gabi. Sa video na ito, ibubunyag namin ang 5 posisyon sa pagtulog na maaaring tahimik na nagpapalala ng pag-ihi sa gabi at ang 3 posisyon na sinasabi ng mga eksperto na maaaring makatulong sa mga senior na makapagpahinga ng mas komportable buong gabi. At tandaan, ang bonus tip sa bandang huli ay maaaring maging isang simpleng pagbabago na tunay na makapagpapabago sa inyong pagtulog. Bago tayo magpatuloy, sandali lang para sumali sa aming komunidad. Sabihin niyo sa comments, saan kayo nanonood ngayon? Masaya kaming makita ang mga senior mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na sumusuporta sa isa't isa at nagbabahagi ng kanilang mga karanasan. At kung sumasang-ayon kayo na ang magandang tulog ay nagiging mas mahalaga habang tayo ay tumatanda, ay type ang via sa comment section ngayon. Ang inyong komento ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa ibang senior na pakiramdam nila ay sila lang ang nakakaranas ng problemang ito.
At kung maaari, mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na magbahagi ng mahalagang kaalaman tungkol sa kalusugan na espesyal na ginawa para sa mga senior. Ngayon, magsimula na tayo sa unang posisyon sa pagtulog na maaaring tahimik na nagpapalala ng pag-ihi sa gabi para sa maraming taong lampas sa 60. Habang tinatalakay natin ang bawat bahagi, gusto kong maging tapat kayo sa inyong sarili tungkol sa inyong mga nakasanayang posisyon sa pagtulog dahil maaaring isang maliit na pagbabago lamang ngayong gabi ang simula ng maraming mahimbing na gabi ng pagtulog sa hinaharap. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na nahihirapan sa pagtulog. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon simulan na natin. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa pinakakaraniwang posisyon sa pagtulog ng mga senior at sa kasamaang palad, isa rin ito sa mga posisyon na maaaring tahimik na nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. Ang pagtulog ng nakatihaya o patag na nakahiga sa likod. Maraming tao ang naniniwala na ito ang pinakaligtas at pinakamalusog na posisyon. Natural ang pakiramdam nito. Comfortable ito. Too straight ang gulugod, relaxed ang katawan, at parang ito ang perpektong paraan para magpahinga matapos ang isang mahabang araw. Ngunit para sa maraming taong lampas sa edad na 60, ang posisyong ito ay maaaring magpasimula ng sunod-sunod na reaksyon sa loob ng katawan na humahantong sa mas maraming pagpunta sa banyo sa kalagitnaan ng gabi. Para maintindihan kung bakit ito nangyayari, kailangan nating tingnan kung ano ang nangyayari sa inyong katawan sa buong araw. Sa maghapon, ang gravity o puwersa ng grabidad ay patuloy na humihila ng likido pababa. Habang kayo ay nakaupo, nakatayo, o naglalakad, maliliit na dami ng likido ay natural na naiipon sa ibabang bahagi ng katawan, lalo na sa mga binti, bukong-bukong, at paa. Napapansin ito ng maraming senior. Pagsapit ng gabi, ang kanilang medyas ay nag-iwan ng marka sa bukong-bukong. Ang kanilang mga paa ay bahagyang namamaga. Ang kanilang mga binti ay mabigat o masikip sa pakiramdam. Ito ay napakakaraniwan habang nagbabago ang sirkulasyon ng dugo sa pagtanda. Ngunit dito nagsisimula ang problema. Kapag nakahiga kayo ng patag sa inyong likod sa gabi, biglang nagbabago ang epekto ng gravity. Ang likidong tahimik na nakaipon sa inyong mga binti buong araw ay nagsisimulang bumalik sa daluyan ng dugo. Nagsisimulang ipamahagi muli ng inyong katawan ang likidong ito. At alam ba ninyo kung saan napupunta ang likidong ito sa bandang huli? Sa inyong mga bato. Ang kidneys o mga bato ay kumikilos na parang mga filter. Ang kanilang trabaho ay iproseso ang sobrang likido sa dugo at gawing ihi. Kaya kapag ang dagdag na likidong ito ay bumalik sa sirkulasyon habang kayo ay nakahiga, mas nagiging aktibo ang inyong mga bato. Nagsisimula silang gumawa ng mas maraming ihi habang kayo ay natutulog. Unti-unting napupuno ang inyong pantog kahit kayo ay mahinahong nagpapahinga sa kama. At pagkatapos nangyayari na, nagsisimula ang pamilyar na presyon sa ibabang bahagi ng tiyan. Natanggap ng inyong utak ang signal. At bigla na lamang, sa kalagitnaan ng gabi, bumubukas ang inyong mga mata. Sinusubukan niyo muna itong baliwalain. Iginagalaw ninyo ang inyong katawan. Umaasa kayong mawawala ang pakiramdam. Ngunit patuloy na lumalakas ang presyon hanggang sa alam ninyong wala na kayong ibang magagawa. Dahan-dahan kayong upo. Naninigas ang inyong katawan. Mabigat pa ang inyong mga mata sa antok. At muli kayong maglalakad ng mabagal papunta sa banyo. Para sa maraming senior, nangyayari ito ilang beses bawat gabi nang hindi nila namamalayan na ang mismong posisyon nila sa pagtulog ang tumutulong lumikha ng problema. Matagal nang pinag-aralan ng mga eksperto sa medisina ang ganitong pattern. Ipinaliwanag ng ilang sleep specialists at urologists na ang paglipat ng likido sa katawan habang nakahiga ng patag ay maaaring magpataas ng produksyon ng ihi sa gabi, lalo na sa mga matatanda. Si David Johnson at iba pang mga mananaliksik sa kalusugan ng pagtulog ay madalas din nagbanggit kung paano nakaapekto ang posisyon ng katawan habang natutulog sa sirkulasyon ng dugo, aktibidad ng kidneys, at paggana ng pantog sa buong gabi. At kapag mas mabilis napupuno ang pantog habang natutulog,
naantala ang natural na sleep cycle na kailangan ng inyong utak upang maibalik ang lakas ng inyong katawan. Sa halip na marating ang malalim at nakagagaling na yugto ng pagtulog, paulit-ulit kayong nagigising. Hindi tuluyang nakakapagpahinga ang inyong katawan. Hindi tuluyang nakakapag-reset ang inyong utak. At pagsapit ng umaga, pakiramdam nyo ay pagod pa rin kayo kahit 8 oras kayong nasa kama. Kung madalas kayong natutulog ng nakatihaya o patag sa inyong likod, maging tapat kayo sa amin. Mag-comment ng laya sa comment section. Maaaring magulat kayo kung gaano karaming ibang senior ang gumagawa rin ng parehong bagay. At habang nandyan na rin kayo, sabihin nyo kung saan kayo nanonood ngayon. Masaya kaming makita ang mga manonood mula sa iba't ibang bansa at komunidad na sumusuporta sa isa't isa sa comments. Ang inyong mensahe ay maaaring makatulong sa ibang senior na mapagtanto na hindi sila nag-iisa sa problemang ito. At kung ang impormasyong ito ay nagbubukas ng inyong isipan sa isang bagay na hindi ninyo pa kailanman naisip, sandali lang para mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa pagbabahagi ng mga health tips na tunay na makakatulong sa buhay ng mga senior saan man sila naroroon. At bago tayo lumipat sa susunod na posisyon, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Sa loob nito, makikita ninyo ang praktikal na mga estratehiya at banayad na routines na ginagamit ng maraming matatanda upang makatulog ng mas komportable at magising na mas presko ang pakiramdam. Makikita ninyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon ay magpatuloy tayo dahil ang susunod na sleeping habit ay isang bagay na ginagawa ng maraming senior gabi-gabi nang hindi nila namamalayan kung gaano kalaking presyon ang inilalagay nito sa pantog. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang sleeping habit na ginagawa ng maraming senior gabi-gabi nang hindi nila namamalayan kung paano nito naapektuhan ang kanilang pantog. Ang pagtulog na may napakaraming unan sa ilalim ng ulo. Para sa maraming taong lampas sa 60, ang mga unan ay nagiging pinagmumulan ng ginhawa. Ang malambot na unan ay sumusuporta sa leg. May isa pang unan na bahagyang nagpapataas sa ulo. Minsan ay nadadagdagan pa ng ikatlong unan dahil pakiramdam ay mas komportable at mas nakaka-relax. At bago ninyo namalayan, ang inyong ulo ay nakapatong na sa 2-3 kahit 4 na unan. Sa una, napakasarap sa pakiramdam. Bahagyang nakataas ang itaas na bahagi ng katawan, komportable ang leg, at para kayong lumulubog sa lambot ng mga unan matapos ang isang mahabang araw. Ngunit kung ano ang komportable sa pakiramdam, maaaring tahimik na lumilikha ng presyon sa loob ng katawan. Kapag masyadong mataas ang ulo at itaas na katawan dahil sa nakapatong-patong na mga unan, ang inyong bulugod o spine ay nagsisimulang bahagyang yumuko pasulong. Ang inyong baba ay bahagyang lumalapit sa dibdib, at ang itaas na bahagi ng katawan ay kumukurba sa halip na manatiling tuwid. Ang maliit na pagbabagong ito sa postura ay maaaring magdulot ng presyon sa bahagi ng tiyan. At sa loob ng bahaging iyon ng katawan ay naroroon ang isang napakahalagang organ. Ang inyong pantog. Kapag ang itaas na bahagi ng katawan ay bahagyang nakayuko pasulong habang natutulog, ang tiyan ay naiipit o naikompress. Sa loob ng ilang oras, ang presyong iyon ay unti-unting dumidiin sa pantog. Isipin niyo ito na parang marahang pinipisil ang isang lobo na may tubig. Kahit kaunting presyon lamang ay maaaring magdulot ng pakiramdam na mas puno ito kaysa sa tunay na laman nito. Maaaring hindi pa ganap na puno ang inyong pantog, ngunit nagsisimula ng makatanggap ng signal ang inyong utak na panahon na para umihi. At ang signal na iyon ang nagigising sa inyo. Bubukas ang inyong mga mata, nagtataka kung bakit bigla kayong nakaramdam ng pagnanais na pumunta sa banyo muli. Maraming senior ang nag-aakala na ang kanilang pantog ay mahina na o simpleng tumatanda na. Ngunit kung minsan, ang pantog ay tumutugon lamang sa presyon na dulot ng posisyon sa pagtulog. Matagal nang ipinaliliwanag ng mga eksperto sa pagtulog na ang tamang alignment ng spine habang natutulog ay may malaking papel sa kung gaano komportable ang katawan sa buong gabi. Si Michael Breus, isang kilalang clinical psychologist at sleep expert, ay madalas na binibigyang diin na kapag masyadong mataas ang ulo at leg, ang natural na alignment ng spine ay nagiging hindi maayos.
Ang ganitong misalignment ay maaaring magdulot ng paninigas ng kalamnan, pagbabago sa paghinga, at dagdag na presyon sa mga organ sa bahagi ng tiyan. At sa loob ng mahabang gabi, ang presyong iyon ay maaaring mag-trigger ng paulit-ulit na pagnanais na umihi. Maaaring mukhang maliit na bagay lamang ito, isang dagdag na unan o dalawa. Ngunit gabi-gabi taon-taon ang nakasanayang ito ay maaaring tahimik na sumisira sa inyong tulog nang hindi niyo namamalayan. Maraming senior ang nagigising ng ilang beses bawat gabi at iniisip na ang kanilang pantog ang problema, samantalang ang kanilang posisyon sa pagtulog ang nakakadagdag sa discomfort. Isipin niyo kung gaano iyon nakakainis. Hihiga kayo na umaasang makakapagpahinga umaasang ngayong gabi ay sa wakas makakatulog kayo ng mahimbing. Ngunit patuloy kayong ginigising ng inyong katawan. Ang inyong tulog ay nagiging mas mababaw at mas putol-putol. Nawawala ang inyong enerhiya kinabukasan. At unti-unti, tinatanggap niyo ito bilang normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang totoo, kung minsan mas simple ang solusyon kaysa sa inaakala natin. Minsan, ang kailangan lamang ng katawan ay mas tamang suporta. Kung madalas kayong natutulog na may 2, 3, o higit pang unan sa ilalim ng inyong ulo, maging tapat kayo sa amin. Mag-comment ng waya sa comment section. Ang inyong komento ay maaaring makatulong sa ibang senior na mapagtanto na pareho pala kayo ng nakasanayan. At habang nandyan na rin kayo, sabihin nyo kung saan kayo nanonood ngayon. Talagang natutuwa kaming makita ang aming komunidad na lumalawak sa iba't ibang lungsod at bansa sa buong mundo. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakakatulong sa inyo ang mga impormasyong ito. Ang inyong suporta ay nagbibigay daan sa amin upang ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mahalagang kaalaman sa kalusugan na espesyal na ginawa para sa mga senior na karapat-dapat sa mas magandang tulog at mas magandang kalidad ng buhay. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Sa loob nito, makikita ninyo ang praktikal na mga tips, simpleng pagbabago sa bedtime routine, at payo mula sa mga eksperto na makakatulong sa inyo na makatulog ng mas malalim at mas payapa. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon ay magpatuloy tayo dahil ang susunod na posisyon sa pagtulog ay maaaring mainit at komportable sa pakiramdam ngunit tahimik na naglalagay ng malaking presyon sa pantog habang gabi. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang posisyon sa pagtulog na ginagawa ng maraming senior nang hindi man lang nila napapansin. Ang mahigpit na pagkurba ng katawan habang natutulog na kadalasang tinatawag na fetal position. Para sa maraming tao, ang posisyong ito ay natural sa pakiramdam. Hihiga kayo ng patagilid, hihilahin ang mga tuhod papalapit sa dibdib, bahagyang kukurba ang likod, at parang binabalot ninyo ang inyong sarili sa isang maliit at protektadong posisyon. Mainit ito sa pakiramdam. Ligtas ang pakiramdam. At para sa maraming tao, naaalala nila kung paano sila natutulog noong mas bata pa sila. Lalo na kapag malamig ang gabi, ang pagkurba sa ganitong posisyon ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng ginhawa na parang pinoprotektahan ng inyong katawan ang sarili mula sa paligid. Ngunit kapag masyadong mahigpit ang pagkakurba ng katawan sa loob ng maraming oras, may nangyayari sa loob ng inyong tiyan na hindi iniisip ng maraming senior. Ang inyong mga tuhod ay dumidiin papalapit sa tiyan. Ang inyong mga abdominal muscles ay humihigpit. Ang inyong balakang ay bahagyang nakatiklop papasok. At unti-unti, ang inyong mga internal organs ay nagsisimulang makaramdam ng presyon. Isa sa mga organ na iyon ay ang inyong pantog. Kapag ang katawan ay mahigpit na nakakurba sa fetal position, maaaring maipit ang pantog sa pagitan ng abdominal muscles at pelvic bones. Sa loob ng ilang oras ng pagtulog, ang presyong ito ay unti-unting tumataas. Sa simula, maaaring hindi ito nakakaramdam ng discomfort. Ngunit habang tumatagal ang gabi, nagsisimulang makatanggap ang inyong utak ng signal na may pakiramdam ng paninikip o kabusugan sa loob ng tiyan. Nararamdaman ng pantog ang presyon at nagpapadala ng mensahe sa utak na maaaring kailangan na itong i-empty. Kahit na hindi pa talaga puno ang pantog. Dito madalas nalilito ang maraming senior. Nagigising sila na may malakas na pagnanais na umihi at iniisip nilang siguradong puno na ang kanilang pantog.
Ngunit kung minsan, ang pakiramdam na iyon ay dulot lamang ng presyon mula sa posisyon ng katawan, hindi ng dami ng ihi. At maaari itong mangyari paulit-ulit sa buong gabi. Isang pagpunta sa banyo pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang tulog ay nagiging pira-piraso sa halip na mahaba at nakakapagpagaling na pahinga. Para sa mga senior na mayroon ng sensitibong pantob, pinalaking prostate, o mahihinang pelvic floor muscles, ang ganitong posisyon ay maaaring lalo pang magpalala ng sitwasyon. Madalas ipinaliwanag ng mga urologist na ang presyon sa bahagi ng tiyan ay may malaking epekto sa kung paano kumikilos ang pantob habang natutulog. Kapag ang tiyan ay naiipit o naikompress sa loob ng maraming oras, maaari nitong mairita ang pantob at magdulot ng mas madalas na pakiramdam na kailangang umihi. Ang mga babaeng nakaranas ng panghihina ng pelvic floor dahil sa panganganak o pagtanda ay maaaring mas malakas na maramdaman ang epektong ito. Ang mga lalaking may enlarged prostate ay maaari ring mapansin ang mas madalas na pag-ihi sa gabi kapag natutulog sa mga posisyong masyadong nakakurba o naiipit ang katawan. Sa madaling salita, hindi nagkakaroon ng sapat na espasyo ang katawan upang makapag-relax. At kapag ang pantog ay hindi makapag-relax, patuloy itong nagpapadala ng signal upang gisingin kayo. Isipin niyo kung gabi-gabi itong nangyayari. Kumukurba kayo dahil komportable ito sa pakiramdam, ngunit unti-unting nagiging mas magaan at mas putol-putol ang inyong tulog. Nagigising kayo na pagod. Mas mabilis kayong mairita sa araw. Nawawala ang inyong enerhiya. At nagsisimula kayong magtanong sa sarili kung ganito na lamang ba talaga ang pakiramdam ng pagtanda. Ngunit kung minsan, ang katawan ay humihingi lamang ng kaunting espasyo. Mas maraming puwang para makahinga. Mas maraming puwang para makapagpahinga ang mga organ ng walang presyon. Ang maliit na pagbabago sa posisyon sa pagtulog ay maaaring magdulot ng mas malaking pagbabago kaysa sa inaasahan ng maraming tao. Kung madalas kayong natutulog ng mahigpit na nakakurba ang katawan at malapit ang mga tuhod sa dibdib, maging tapat kayo sa amin. Mag-comment ng waya sa comment section. Ang inyong komento ay maaaring makatulong sa ibang tao na mapagtanto na ginagawa rin pala nila ito gabi-gabi nang hindi nila namamalayan. At habang nandyan na rin kayo, sabihin nyo kung saan kayo nanonood ngayon. Palagi kaming natutuwa makita ang mga mensahe mula sa mga senior sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagbabahagi ng kanilang karanasan at sumusuporta sa isa't isa. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung naniniwala kayo na karapat-dapat ang mga senior sa payapa at tuloy-tuloy na tulog. Ang inyong suporta ay tumutulong upang maabot ng impormasyong ito ang mas maraming taong tahimik na nahihirapan sa parehong problema. At bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Naglalaman ito ng mga simpleng routine, sleep strategies na suportado ng mga eksperto, at praktikal na pagbabago na ginagamit ng maraming matatanda upang makatulog ng mas mahaba at magising na mas presko ang pakiramdam. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon ay magpatuloy tayo dahil ang susunod na sleeping habit ay maaaring mukhang mabuti para sa sirkulasyon, ngunit kapag mali ang paraan ng paggawa, maaari nitong tahimik na pasiglahin ang katawan na gumawa ng mas maraming ihi habang natutulog kayo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang sleeping habit na sinusubukan ng maraming senior dahil iniisip nilang makakatulong ito, ngunit sa katotohanan, maaari itong tahimik na magpalala ng pag-ihi sa gabi. Pinag-uusapan natin ang pagtulog na masyadong nakataas ang mga paa. Maraming senior ang sinasabihan na ang pag-angat ng mga paa ay maaaring makatulong sa sirkulasyon ng dugo at mabawasan ang pamamaga sa mga paa at bukong-bukong. At sa tamang paraan at tamang tagal, totoo ito. Ang banayad na pag-angat ng paa sa maikling panahon ay maaaring magbigay ng malaking ginhawa. Maaari nitong bawasan ang tensyon at ang pakiramdam ng bigat at pagod sa mga binti matapos ang isang mahabang araw. Ngunit narito ang problema. Kapag ang mga paa ay nakataas ng masyadong mataas sa buong gabi, maaari itong magsimula ng sunod-sunod na reaksyon sa katawan na humahantong sa mas madalas na pagpunta sa banyo. Sa maghapon, ang likido ay natural na naiipon sa ibabang bahagi ng katawan, sa mga binti, bukong-bukong, at paa.
Ito ay normal, lalo na sa mga senior na matagal na nakaupo o nakatayo. Ngunit kapag humiga kayo na masyadong nakataas ang mga paa habang natutulog, biglang nagbabago ang epekto ng gravity at mas mabilis na bumabalik ang likidong iyon sa inyong daluyan ng dugo kaysa sa natural na proseso. Napapansin ng inyong mga bato, kidneys, ang biglaang pagdami ng likido at nagsisimula silang gumawa ng mas maraming ihi. At bago ninyo mamalayan, napupuno na ang inyong pantog sa gabi. Napuputol ang inyong tulog muli na naman. Nagigising kayo sa dilim, pagod, naiirita, at may pamilyar na pakiramdam na kailangang pumunta sa banyo. Parang ang sariling katawan ninyo ang humahadlang sa inyong pahinga. Ipinaliwanag ni A.R. Matthew Walker, isang neuroscientist at eksperto sa pagtulog, na ang pagbabago sa distribusyon ng likido sa katawan habang natutulog ay may malaking papel sa kung gaano kadalas nagigising ang mga senior sa gabi upang umihi. Kapag masyadong maraming likido ang bumalik sa sirkulasyon ng sabay-sabay, mas mabilis na pupuno ang pantog kaysa sa kaya ng katawan na i-handle habang natutulog. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang doktor ay nagrerekomenda na itaas ang mga paa ng mas maaga sa gabi sa loob ng humigit kumulang 30 minuto, sa halip na panatilihing nakataas ang mga ito sa buong gabi. Sa ganitong paraan, may oras ang katawan na iproseso ang sobrang likido bago pa kayo humiga upang matulog, kaya nababawasan ang posibilidad ng paulit-ulit na pagbangon sa gabi. Kung madalas niyong itinataas ng masyado ang inyong mga paa habang natutulog, maging tapat kayo sa amin. Mag-comment ng laya sa comment section. At habang nandyan na rin kayo, sabihin niyo kung saan kayo nanonood ngayon. Natutuwa kaming makita ang aming komunidad na patuloy na lumalawak kasama ang mga senior mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung may bago kayong natututunan ngayon. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga tips na espesyal na ginawa para sa mga senior na nais magkaroon ng mas magandang tulog at mas magandang kalidad ng buhay. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na nahihirapan sa pagtulog. Puno ito ng praktikal na mga tips, routines na suportado ng mga eksperto, at mga simpleng pagbabago sa bedtime habits na makakatulong sa inyo na makatulog ng mas malalim at mas nakakapagpahingang tulog. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon ay magpatuloy tayo dahil ang susunod na posisyon sa pagtulog ay maaaring mukhang walang masamang epekto, ngunit sa katotohanan ay naglalagay ng nakakagulat na dami ng presyon sa pantog at gulugod, na tahimik na nagpapadami ng pagbangon sa gabi upang pumunta sa banyo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang posisyon sa pagtulog na iniisip ng maraming tao na walang masamang epekto, kahit natural pa nga, ngunit para sa mga senior, maaari itong tahimik na magpalala ng pag-ihi sa gabi. Pinag-uusapan natin ang pagtulog ng nakadapa. Sa loob ng maraming taon, may mga taong mas gustong matulog ng nakaharap pababa. Maaaring komportable ito sa pakiramdam. Maaaring nakakatulong itong makatulog ng mas mabilis. Maaaring iniisip nyo na nagbibigay ito ng sapat na suporta at ginhawa. Ngunit para sa mga senior, ang posisyong ito ay maaaring magdulot ng ilang problema habang gabi. Kapag nakahiga kayong nakadapa, ang buong bigat ng inyong katawan ay dumidiin sa bahagi ng tiyan. Ang bawat kalamnan, bawat bigat ng katawan, at bawat maliit na galaw ay nagdaragdag ng presyon sa mga internal organs na nasa ilalim nito, kabilang na ang inyong pantog. Sa loob ng ilang oras ng pagtulog, hindi nawawala ang presyong ito. Ang inyong pantog ay naiipit o naicompress. Nagiging masensitibo ito. Kahit na hindi pa ito puno, nakakatanggap ang inyong utak ng signal na panahon na para umihi. At bigla na lamang, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising kayo. Maaaring subukan nyo munang baliwalain ang pakiramdam, umaasang mawawala ito. Ngunit habang tumatagal, lumalakas ang discomfort. Sa huli, mapipilitan kayong umupo at pumunta sa banyo. Ito ang siklo na nararanasan ng maraming senior gabi-gabi. Ang pantog ay nagpapadala ng signal hindi dahil puno ito, kundi dahil sa presyon na dulot ng posisyon sa pagtulog ng nakadapa.
Ang mga eksperto sa pagtulog ay bihirang magrekomenda ng pagtulog ng nakadapa para sa mga senior, hindi lamang dahil sa presyon sa pantog kundi dahil maaari rin itong mapuwersa ang lieg at gulugod. Sa paglipas ng panahon, ang posisyong ito ay maaaring magdulot ng pananakit ng lieg, tensyon sa balikat, at maling alignment ng spine na nagpapahirap pang makatulog muli pagkatapos magising upang umihi. Ipinaliwanag ng mga doktor at urologist na ang sensitibidad ng pantog at presyon mula sa posisyon ng katawan ay madalas na nakakaligtaan na sanhi ng madalas na pag-ihi sa gabi sa mga matatanda. Hindi ito palaging dahil sa mahina ang pantog. Kung minsan, ang mismong posisyon ninyo sa pagtulog ang nagiging dahilan kung bakit mas madalas kayong nagigising sa gabi. Kung madalas kayong natutulog ng nakadapa, maging tapat kayo sa amin. Mag-comment ng waya sa comment section. At habang nandyan na rin kayo, sabihin nyo kung saan kayo nanonood ngayon. Natutuwa kaming makarinig mula sa mga senior sa iba't ibang bahagi ng mundo na gumagawa ng hakbang upang mapabuti ang kanilang tulog. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung may natutunan kayong kapaki-pakinabang ngayon. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na maibahagi ang mga praktikal at makabuluhang tips sa mga senior saan mang panig ng mundo. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Puno ito ng payo mula sa mga eksperto, banayad na routines, at maliliit na pagbabago na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa haba at kalidad ng inyong tulog. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon ay magpalit tayo ng direksyon at pag-usapan ang mga posisyon sa pagtulog na talagang nakakatulong sa mga senior na makatulog ng mas mahaba at mabawasan ang pagbangon sa gabi upang pumunta sa banyo. Dahil ang susunod na matututuhan nyo ay maaaring tuluyang magbago ng inyong mga gabi. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang mga posisyon sa pagtulog na talagang makakatulong sa mga senior na makatulog ng mas mahaba at mabawasan ang pagbangon sa gabi para pumunta sa banyo. Ang unang posisyon ay ang pagtulog ng patagilid na may unan sa pagitan ng mga tuhod. Maraming senior ang pamilyar sa pagtulog ng patagilid dahil natural at komportable ito sa pakiramdam. Ngunit hindi lahat ng side sleeping ay pare-pareho ang epekto. Binibigyang diin ng mga eksperto na ang tamang alignment ng katawan ang susi at dito pumapasok ang kahalagahan ng unan. Ang paglalagay ng unan sa pagitan ng inyong mga tuhod ay tumutulong upang manatiling nakahanay ng maayos ang inyong balakang, pelvis, at ibabang bahagi ng likod habang natutulog. Kapag maayos ang alignment na ito, nababawasan ang presyon sa tiyan at, higit sa lahat, sa pantog. Sa pagbibigay ng tamang suporta sa inyong katawan, pinapayagan nyo ang pantog at ang ibang organ sa tiyan na makapagpahinga ng walang patuloy na presyon, kaya nababawasan ang bilang ng beses na nagigising kayo sa gabi. Madalas irekomenda ng mga sleep specialists ang posisyong ito para sa mga matatanda, lalo na sa mga may mahihinang pelvic floor muscles, problema sa prostate, o sensitibong pantog. Maraming senior ang nagsasabi na pagkatapos nilang subukang matulog ng patagilid na may unan sa pagitan ng mga tuhod, mas mahimbing ang kanilang tulog, mas kaunti ang pagbangon sa gabi, at mas presko ang pakiramdam nila sa umaga. Ang posisyong ito ay simple, madaling subukan ngayong gabi, at hindi nangangailangan ng mamahaling kagamitan, isang unan lamang na mayroon na kayo. Minsan, ang pinakamaliliit na pagbabago ang nagdudulot ng pinakamalaking resulta. Kung natutulog na kayo ng patagilid o handa kayong subukan ang posisyong ito ngayong gabi, mag-comment ng waya sa comment section. At habang nandyan na rin kayo, sabihin nyo kung saan kayo nanonood ngayon. Masaya kaming makita ang aming mga manonood mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagbabahagi ng kanilang karanasan at mga tips. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung may bago kayong natututunan ngayon. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng payong suportado ng mga eksperto para sa mga senior na nais magkaroon ng mas magandang tulog at mas mabuting kalusugan. At bago tayo magpatuloy sa susunod na kapaki-pakinabang na posisyon, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na nahihirapan sa pagtulog. Sa loob nito, makikita nyo ang praktikal na mga pagbabago, banayad na routines,
at mga tip mula sa mga eksperto na makakatulong sa inyo na makaranas ng payapa at tuloy-tuloy na tulog. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon ay magpatuloy tayo dahil ang susunod na posisyon ay isa pang simpleng pagbabago na maaaring lubos na mapabuti ang kalidad ng inyong pagtulog, lalo na para sa mga senior na nakakaranas ng madalas na pagbangon sa gabi para umihi. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang posisyon sa pagtulog na maaaring gumawa ng malaking pagbabago para sa mga senior na madalas nagigising sa gabi upang pumunta sa banyo. Ito ay ang bahagyang pag-angat ng itaas na bahagi ng katawan habang natutulog. Maraming senior ang nag-iisip na sapat na ang pagpatong ng maraming unan sa ilalim ng ulo upang maging komportable. Ngunit tulad ng napag-usapan natin kanina, ang sobrang daming unan ay maaaring magdulot ng presyon sa tiyan at sa pantog. Sa halip, inirerekomenda ng mga eksperto ang banayad at kontroladong pag-angat lamang, sapat lang upang bahagyang mayangat ang itaas na bahagi ng katawan. Ang banayad na pagtaas na ito ay maaaring makatulong sa ginhawa ng pantog, paghinga at sirkulasyon ng dugo. Nakakatulong din ito sa mga senior na may acid reflux, sleep apnea, o pangkalahatang discomfort sa gabi. Sa pamamagitan ng bahagyang pag-angat ng itaas na bahagi ng katawan, nababawasan ang presyon sa pantog, kaya pinapayagan itong mapuno ng mas natural at nababawasan ang bilang ng beses na nagigising kayo sa gabi. Madalas ipaliwanag ng mga eksperto sa pagtulog na ang posisyong ito ay nagbibigay ng mas komportableng pahinga sa mga organ ng katawan. Mas hindi naiipit ang pantog. Mas maayos na gumagana ang kidneys. At mas madaling makapasok ang katawan sa mas malalim at mas nakakapagpagaling na yugto ng pagtulog. Maraming senior ang napapansin na kahit maliit na pagbabago lamang sa taas ng katawan ay maaaring malaki ang epekto sa kung gaano kadalas silang nagigising sa gabi upang umihi. Ito ay isa sa mga pagbabagong mukhang maliit, ngunit malaki ang epekto sa haba at kalidad ng inyong tulog. Kung sa tingin niyo ay makakatulong sa inyo ang posisyong ito, mag-comment ng waya sa comment section. At habang nandyan na rin kayo, sabihin nyo kung saan kayo nanonood ngayon. Gustong-gusto naming makipag-ugnayan sa mga senior mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at marinig ang inyong mga karanasan. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakakatulong sa inyo ang mga tips na ito. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga estratehiya na suportado ng mga eksperto upang mapabuti ang tulog at kalusugan ng mga senior. Bago tayo magpatuloy sa susunod na tip, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Puno ito ng praktikal na payo, simpleng bedtime routines, at mga insight mula sa mga eksperto na makakatulong sa inyo na makatulog ng mas payapa at magising na mas presko ang pakiramdam. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon, maghanda na kayo, dahil ang susunod na tip ay isa sa pinaka-epektibong paraan upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at ito ay isang bagay na hindi ginagawa ng karamihan sa mga senior. Ang tip na ito ay maaaring ganap na magbago ng inyong mga gabi. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang tip na hindi naiisip ng maraming senior, ngunit maaari nitong malaki ang maibawas sa pagbangon sa gabi para umihi. Ito ang tinatawag na evening fluid shift trick. Maraming senior ang nahihirapan dahil nagigising sila ng maraming beses sa gabi. Madalas itong nangyayari dahil ang likidong naipon sa mga binti sa buong araw ay biglang bumabalik sa sirkulasyon ng dugo kapag sila ay humiga na. Kapag nangyari ito, pinoproseso ng mga bato, kidneys, ang likidong iyon habang gabi at dahil dito mas mabilis na pupuno ang pantog, kaya kayo nagigising. Ngunit narito ang isang simpleng trick na suportado ng mga eksperto. Itaas ang inyong mga paa sa loob ng 20 hanggang 30 minuto sa gabi bago matulog. Sa paggawa nito, tinutulungan nyo ang gravity na iproseso ang likido ng mas maaga. Ibig sabihin, mafi-filter ng inyong kidneys ang sobrang likido habang gabi pa lamang, sa halip na mangyari ito habang kayo ay natutulog. Kaya kapag humiga na kayo upang matulog, mas balanse na ang inyong katawan at hindi na masyadong napupuno ang inyong pantog. Kinumpirma ng mga sleep researchers at urologists na ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring makabawas sa pag-ihi sa gabi para sa maraming senior.
Hindi ito nangangailangan ng gamot. Hindi rin kailangan ng mamamahaling kagamitan. At hindi rin ito komplikadong routine. Isang maikling panahon lamang ng pag-angat ng paa bago matulog ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago. Isipin niyo, humiga kayo, nakakatulog kayo, at nananatili kayong tulog. Nang hindi nagigising ng paulit-ulit sa gabi. Nagiging mas malalim ang inyong tulog. Bumabalik ang inyong enerhiya. Mas magaan ang pakiramdam niyo sa umaga. Kung handa kayong subukan ito ngayong gabi, mag-comment ng waya sa comment section. At habang nandyan na rin kayo, sabihin niyo kung saan kayo nanonood ngayon. Natutuwa kaming makita ang mga senior viewers mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na sumusuporta sa isa't isa at nagbabahagi ng kanilang karanasan. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakikita ninyong mahalaga ang mga tips na ito. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng praktikal at makabuluhang payo para sa mga senior na nais magkaroon ng mas magandang tulog at mas magandang kalusugan. At bago tayo lumipat sa pinakahuli at pinakamahalagang tip sa video na ito, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Sa loob nito, makikita niyo ang mga simpleng routine, estratehiya mula sa mga eksperto, at banayad na pagbabago sa bedtime habits na makakatulong upang makaranas kayo ng tuloy-tuloy at mahimbing na tulog gabi-gabi. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon ay maghanda na kayo dahil ang susunod na tip ang pinakamahalagang adjustment na dapat malaman ng bawat senior upang tuluyang mabawasan ang pag-ihi sa gabi at maibalik ang mahimbing na tulog. Ngayon ay narating na natin ang pinakamahalagang tip sa video na ito. Ang tip na dapat malaman ng bawat senior upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi at maibalik ang mahimbing na tulog. Hindi ito komplikado. Hindi ito mahal. At hindi ito nangangailangan ng gamot. Ang kailangan lamang ay kombinasyon ng tamang posisyon sa pagtulog at tamang bedtime routine. Sumasang-ayon ang mga eksperto na kapag pinagsama ng mga senior ang mga estratehiyang ito, napakalaki ng nagiging pagbabago. Narito ang mga dapat ninyong gawin. Una, matulog ng patagilid na may tamang suporta, may unan sa pagitan ng mga tuhod, may bahagyang pag-angat ng itaas na bahagi ng katawan kung kinakailangan, at maayos na alignment ng spine. Nakakatulong ito upang mabawasan ang presyon sa pantog at sa mga organ sa tiyan, kaya ang inyong katawan ay makakapagpahinga ng mas natural. Ikalawa, ayusin ang pag-inom ng likido sa gabi. Iwasan ang pag-inom ng maraming likido 2 oras bago matulog. Kasama rito ang tubig, saa, kape, at iba pang inumin na maaaring magpataas ng produksyon ng ihi. Magpapasalamat sa inyo ang inyong katawan para dito. Ikatlo, siguraduhing mailabas ng buo ang laman ng pantog bago matulog. Kahit isang mabilis na pagpunta sa banyo bago humiga ay makakatulong upang mabawasan ang pagbangon sa kalagitnaan ng gabi. Ika-4, iwasan ang caffeine at alak sa gabi dahil maaari nitong mairita ang pantog at pataasin ang produksyon ng ihi habang gabi. At panghuli, isaalang-alang ang evening fluid shift trick na napag-usapan natin kanina, ang pag-angat ng mga paa sa loob ng 20 hanggang 30 minuto bago matulog. Kapag pinagsama ninyo ang mga estratehiyang ito, mas maayos na namamahala ang inyong katawan sa likido. Mas nakakapagpahinga ang inyong pantog. At hindi napapagod ang inyong kidneys habang natutulog kayo. Kapag ginawa ito ng maraming senior, madalas nilang napapansin na mas kaunti ang pagbangon sa gabi. Mas mabilis silang nakakatulog. At mas presko ang pakiramdam nila sa umaga. Para sa ilan, ang pagbabago ay halos parang himala, lalo na sa mga taong taon nang nahihirapan sa putol-putol na tulog. Kung handa na kayong subukan ang mga pagbabagong ito ngayong gabi, mag-comment ng waya sa comment section. At habang nandyan na rin kayo, sabihin nyo kung saan kayo nanonood ngayon. Ang inyong karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa ibang senior na subukan din ang mga hakbang na ito. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung may natutunan kayong mahalaga ngayon. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa pagbabahagi ng payong makakapagpabago ng buhay ng mga senior sa buong mundo.
At bago tayo magtapos, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Makikita niyo roon ang lahat ng mga tips na ito ng mas detalyado, pati na rin ang karagdagang routines, praktikal na payo, at mga estratehiyang suportado ng mga eksperto upang matulungan kayong makatulog ng mas malalim at tuloy-tuloy gabi-gabi. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Simulan niyong isabuhay ang mga tips na ito ngayong gabi. Gawin ang mga pagbabago. Protektahan ang inyong tulog. Dahil ang kumpletong tulog sa gabi ay hindi lamang tungkol sa ginhawa, ito ay tungkol sa inyong kalusugan, enerhiya, mood, at kalidad ng buhay. Ang inyong payapang gabi ay naghihintay. At sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabagong ito, maaari itong maging realidad sa wakas.